Hello mga Momentster! Welcome po kayo sa aking channel, ang Momflush Channel. For today's video, muli nating pag-usapan si Dara. Ayan, kasi madami talagang naghahanap kay Dara, nakakamiss kay Dara. Especially nitong katatapos na bagyong si Christine, pagkatapos, di ba, nakita natin na may mga beneficiaries, no, lalo na yung mga Kalingap Angels na nabisita si Rob. So, hindi may iwasan itong mga supporters ni Dara, inahanap siya. Actually po, si Dara naman ay isa sa mga bibisitahin ng K-Boys. Kaya lang, nagkataon na hindi nila dinatan si Dara. Pero sa pagkakataong ito, sa pagbalik nila, nakita na nila si Dara. Kaya sabi ni Kuya Robin, ay nako, salamat na tiyempohan nila si Dara. So, ano ba ang bago kay Dara? Actually, wala namang bago. Pero, importante rin, no, o maganda rin yung napanood, lalo na ng mga supporters ni Dara, ang kalagayan niya. Dahil ang unang-unang ang tinanong sa kanya, kamusta si Dara after nung manalasa ang bagyong si Christine? So, sabi naman niya, ako, alam ko naman na safe si Dara kasi mataas yung lugar nila. Kaya, hindi na ako nabigla o hindi na ako masyadong nagtaka doon sa sagot ni Dara. Sabi niya, wala naman naging problema sa kanila, awa ng Diyos, nang manalasa ang bagyong si Christine. Kaya lang, syempre, parang naano rin si Dara dahil ang lakas talaga ng hangin. Super lakas ng hangin nga, nung si Christine, kahit hindi siya super typhoon. So, salamat at walang napinsalang nangyari nga kila Dara. So, ano pa ang ating gustong pag-usapan dito? Niloloko siya, binibiro siya ni Vincent Calyada, parang ninenervous daw si Dara. Dahil parang hindi siya kilala o sa mga itatanong niya. But actually, si Dara, parang ano naman dati pa rin, cool. Cool na cool si Dara. Sabi nga ng mga K-boys, di ba, nandyan, pareho sila nagsasabi na si Dara nakilala nila bilang matatag na babae, di ba? So, nung dati nga yung bahay nila, sabihin natin na simpleng kubo lang, di ba? Walang mga, kung ano pa man na mga gamit, at walang mga tumutulong sa kanya, si Dara, hindi nakatumba ng mga problema o pagsubok. Ngayon pa kaya na meron na siyang maayos na bahay, di ba, magandang bahay, at nandyan na yung mga kalingap na kanyang maaasahan. Speaking of maaasahan, patuloy tayong nagpapasalamat dahil mayroon pa rin, mayroon pa rin na mga sponsors na, ayan, nagtitiwala kay Dara, no? May dalawang sponsor nga na nagbigay o nagpahatid ng pagmamahal kay Dara. And, nakakatuwa yun, maganda yun, kasi nakikita naman natin na si Dara talagang nangangailangan pa, at ito ay silang dalawang magkapatid, sila ni Bea ay nag-aaral pa at talagang kailangan nga niya ng tulong. Yung kanyang papa ay nandiyan naman, kumbaga ginagawa naman din ng kanyang papa ang kanyang magagawa, hindi mapahila-hilata lang yan, o umaasa sa ayuda o sa bigay ni Kalingap Rob at ng mga sponsors. Kasi nakita naman natin, di ba, nagsisikap din yung tatay ni Dara sa pamamagitan ng pagbebenta ng isda. Kahit na sabihin natin na mahirap talaga ngayon, ang bentahan ng mga isda, lalo na nung nagbagyo. Pero, sige pa rin, kayod pa rin. Kaya doon sa mga nagsasabi na hindi na dapat tulungan si Dara kasi andyan naman tatay niya, malakas pa. Tulad ng sinabi ko, hindi naman nagpapapetex-petex ng tatay ni Dara. Kaya lang, mahirap talaga ang sabihin natin, ang bentahan ngayon ng mga isda. Kaya nga, di ba, nung nagpabigay ng ayuda si Kuya Val, ang talagang tinutukan niya, o isa sa mga tinutukan niya, ay yung mga mangingisda, kasi alam niya na mahirap nga ang trabaho na yan ngayon, gawa nga nitong nagdaang bagyo, di ba? At dito, Diyos ko, ang hirap, parang ang isda na lang na makikita natin, bangus at tilapia na lang. So, ayan. And makikita natin na parang talagang natuwa si Dara nung merong nagpahatid na biyaya sa kanila. So, ano pa ba yung masasabi natin dito sa vlog na ito ng K-Boys? Syempre, inuungkat nila lagi yung kung mayroong problema si Kalingap Rob at si Dara. And of course, yung hindi pa rin mawawala yung tungkol sa pagbibiro nila kay Raz.
Alam niyo paulit-ulit naman sinasabi ni Dara, paulit-ulit naman sinasabi ng bata na wala silang problema ni Kalingap Rab. At naiintindihan niya kung bakit hindi na siya nadadalaw ni Kalingap Rab o hindi na siya naibablog ni Kalingap Rab, kahit yung K-Boys hindi na rin masyado siyang nabablog. Kasi alam naman natin na grabe ang daming mga beneficiaries na dapat puntahan. Sabi nga ni Kuya Robin, di ba, tatlong grupo na nga sila sa dami ng kanilang dapat na tulungan. So tayo, no, na mga naghihintay kay Dara, dapat maging masaya na rin tayo, di ba? Kahit na paminsan-minsan nakukuha pa rin i-vlog si Dara. At yun nga ay dahil magpasalamat tayo doon sa mga sponsors dahil meron pa rin nagpapahatid sa kanya ng tulong. At saka kahit na walang mga sponsors, nandyan si Kalingap Rab. Kasi nga, paulit-ulit natin sinasabi, si Dara ay Kalingap Angel, isa siya sa Kalingap Angel, at siya ay beneficiary o scholar ni Kalingap Rab. Diba? So yung pakiusap ni Dara doon sa bandang huli, diba? Natanong ko ano yung message niya. Ang message niya ay sana, nagpapasalamat siya, siyempre. Papasalamat siya sa Kalingap, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, especially kay Kalingap, Rab, sa K-Boys. Pero meron siyang sinabi doon na sana wag siyang pabayaan. Which is, nakikita naman natin na hindi naman talaga pinababayaan si Dara. Doon sa mga bashers na nagsasabi, nag-iinarte si Dara, sinabi ko na rin po yan nung huli kong reaction video, hindi po nag-iinarte yung bata. Hindi lang talaga siya komportable na may ka-love team, lalo-lalo na may mga bashers, matitinding pambabash ang inaabot niya buhat nung nagkaroon nga siya ng love team. Maybe, tulad nga naman nababasa natin, baka nga meron ng girlfriend si Ras na nagiging dahilan kung bakit nababash tong si Dara. Ang masakit nga nito, hindi lang si Dara yung nababash, nadadamay pati si Bea, pati yung family. Kaya siguro, mas minabuti na ni Dara na wag na lang love team. Kahit alam niya na ang kapalit ng love team ay mas maraming sponsors. So, ano kaya mga ka-Dara Bells? Kung bigyan na lang kaya ng ibang ka-love team si Dara, sa palagay ninyo, alam nyo, may naiisip ako na bagay din kay Darang i-love team. Si Patrick, kilala niyo si Patrick, yung tumulong para ma-scout si Beyonce. Lalo na ngayon, di ba, sa vlog ni Dr. Love, si Patrick ay parang nangangailangan siya ng sponsor para maipagpatuloy niya o para makatulong sa kanyang pag-aaral. O, sa palagay ninyo, yan, i-request natin niya kay Kalingap Rab, no? Kung wala pang na ipapartner kay Patrick. Si Patrick, kung hindi nyo pa kilala, siya yung dating naging ka-love triangle nung meron pang teleserye si ang Rochelle, 'di ba? Tapos nakatulong din siya ni Edu sa pag-scout o si Patrick yung nagsama kay Edu sa bahay nila Rose Ann, no? So, ayan, gwapong bata, no? At saka mukhang mabait. At saka makikita mo na pursigido sa pag-aaral kasi naghahanap siya ng parang sponsor para sa pag-aaral niya, di ba? So, ayun lang, sana nga tuloy-tuloy pa rin ang suporta kay Dara, no? And sabi naman ni Robin at ang lahat ng K-Boys, one chat away lang, nandiyan sila kung may problema si Dara. Kasi si Dara parang nahihiya pa. Huwag ka na mahihiya, Dara. Kasi ayan, sabi nga, one Kalingap, one family, kaya huwag kang mahiya. So with that, mga Kalingap, mga ka-Dara Bells, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless you.